Ang daming naganap itong araw na ito mga kababayan dahil si Senador Ronald Bato de la Rosa ay gagastusan si Maharlika. Uuwi kaya mga kababayan? Tingin nyo po, uuwi kaya dito si Maharlika para lang patunayan niya sa Senado lahat ng sinasabi niya? Dahil sabi nga ni Senador Ronald Bato, kaya niyang tustusan ang pamasahe ni Maharlika balikan, pauwi dito at pabalik doon. At kung siya daw ay nagsisinungaling, kaya daw niyang ipakulong si Maharlika. At ito pa ang sinabi ni Senator Ronald Bato tungkol kay Maharlika mga kababayan. Dahil isa din sa mga tanong ng mga reporter sa kanya, kung ano nga ba ang mga atibayan nitong si Maharlika na dati nga daw ay ito ay tagapagtanggol ng Marcos na ngayon ay kay Duterte na. Sabi nga, ito nga explanation ni Senator Ronald Bato. Ang sabi nga niya, itong si Maharlika ay duwag at manggagamit mga kababayan. Bukod nga din sa manggagamit, manluloko din daw itong si Maharlika. At dapat din niyang patunayan lahat ng sinasabi niyang ito sa Senado dahil kung hindi daw siya magdadalawang isip na ipakulong itong si Maharlika. Dahil pati nga din daw siya ay inaakusahan ni Maharlika na binabayaran daw ng First Lady Lisa Marcos Araneta. Sabi nga daw, nakapagmura pa si Senador Ronald Bato na, hindi ko nababanggitin yung sinabi niya, manggagamit talaga. Patunayan daw niya lahat ng sinasabi niya dahil lahat ng sinasabi daw ni Maharlika ay puro kasinungalingan. Nako, panoorin natin lahat ng mga detalyadong salita ni Senador Ronald Bato, mga kababayan. Yun sa issue ng kay Morales, ano ba ito? Yung listahan na pinag-usapan doon na nababanggit ang pangalan ng presidente na supposedly andun sa drug list before, paano ba, how do the public look at this, especially nowadays? You have to look at it objectively. Dapat walang halong politika, walang halong kung ano man. Tingnan natin yun. We focus on the facts in the ground. Tutukan natin yun. Kaya nga hindi ko in-adjourn ng hearing. Meron pa tayong another hearing para yung additional resource persons na pwede natin imbitahan natin. Sir, at least considering na yung mga statement na gano'n, wala namang papel na dokumento na i-submit sa inyo to yung mga ganong klase ng mga allegations. Paano natin tingnan yung mga sabi ko kaya, bigla tayo. Ang PDEA nag-claim na non-existent yung mga papeles na yan. That's official statement kami ng PDEA. So, who am I not to believe PDEA? Naniniwala ko sa kanila na wala talaga yung papeles na yan. At ito naman si Morales, na nagsasabi na siya ang gumawa ng papeles na yan, na kumalat ngayon na doon na kay Maharlika, at nagkalat na sa buong social media. Hindi ko rin pwedeng sabihin na hindi totoo yung sinabi niya. Dahil nandiyan naman talaga yung dokumento. Paano nga lang, yung soft copy. Soft copy yung nandun sa kanya. Yung pinapakita. Inamin niya na siya ang gumawa niyan. Pirmado pa nga niya eh. So hindi ko rin pwedeng i-deny yun. So magdagdag pa tayo ng additional investigation para to establish talaga kung sino ang nag-leak nito. Sino ang nag-leak nito itong papel nito. Sir, so ano yung parang endgame nito, if ever, after ng series of hearings, ay ang patunayan na legit yung kay Morales na nandun yung pangalan ni Pangulong Marcos before? The endgame? Yes. Is for truth to come out. Yan ang endgame. Wala tayong ibang endgame dito na ibang mga vested interest. Wala tayong ibang nakatagong mga agenda. Wala. Natagad nila sa table. Ang gusto natin yung katotohanan para makorek na itong mga pangyayari nito. Kasi, remember, ito nga, unauthorized disclosure of these classified documents may bring a country down. Hindi pa bagsakin sa bansa dito.
Dahil lang sa ganung klaseng pagpalusot dito mga papel na ito. Saan yung si Maharlika is identified to be allied or supportive of former boss mo, si Alam mo klaro yan, kahit saan man yan. Punta ka dito rin, tapos punta rin kay Bumbong, tapos para naman, gano'n-gano'n lang yan. So how do you feel na parang ina-accuse ka talaga no? Yes, klaro ka yun na pinost niya eh. I feel insulted and it's very unfair accusation because I'm doing my best to conduct a very objective and a very fair hearing. Baka hindi niya gusto na gusto niya yung gusto niya masusunod. No, I am the chairman, I have to run the show. Baka gusto niya na kaagad na i-crucify dapat ka natin yung tao na gusto nilang i-crucify. Yan ang gusto niya, kaya nagalit siya sa akin. How unfair these people are. Na-accuse pa ako na baka nabayaran daw ako ni Lisa Marcos. That damn. Sorry. Pina-strike out mo kasi kaya pinaulit namin. Pinipitik mo ako ha. Sige, sir. So sa tingin mo kung nagpapagamit siya, Ha? may tao behind her. Ay, dito. Kaya nga siya iniimbitahan ko, nagsiring. Iniimbitahan ko siya na pumunta dito para mag-testify. Pamasahihan ko siya. Gusto niya. Oh, gagastos yung pera ng komite ko. Pamasahin niya. Sa Bacanport. Pero sir, malakas ba yung loob niya? Dahil out of the country siya, ang dami niya sinasabi na pwede. Most likely. Oh, Mga ganun. Napaka-dangerous, di ba? No, the very fact that ganun na lang niya kung tirahin yung chairman ng committee na nagkakandak ng honest to goodness hearing. Ha? Ganun na lang kung tirahin niya. Why? Because she's outside of the country. She's outside of the country. Wala bang pwedeng gawin? Pwedeng gawin yung consider, hindi lang naman ikaw, pati si Presidente, the Prophet's family. Na, ang dami niya tinitira. Asap siya, hindi ako namin personal ng tao. Kahit hindi personal niya ako, still, I will treat her presence in my hearing, in the next hearing, objectively. Pero sir, wala kang info kung may tao behind her? Ha? Wala ka bang information kung may tao ba na nasa likod niya? Wala ko alam. Mahirap mag-speculate. Wala ko alam. Sa media, online lang. Virtual, sir, yes, sir. Virtual. We cannot allow that virtual presence dahil kung magsinungaling siya, paano ko siya, ikukontent ko siya. Kung ikukontent ko siya, wala akong jurisdiction sa kanya, hindi ko siya makulong kung magsinungaling siya. Unfair yan sa mga nakulong natin dito na nagsinungaling. Sa embassy. Sa embassy, sir. Sa embassy. Punta siya ng Philippine Embassy. Pwede. Basta doon sa embassy. Pero it is worth it, sir, kasi yung credibility niya, no? Na ikaw ang inakusahan na nabayaran ni President. So, worst asset yung kanyang sasabihin sa komite, no? Still, to set the record straight and to klaruhin natin ito lahat. Mahirap yung hindi natin maklaro lahat ito. Marami pang tao na maluloko. Marami pang tao maniniwala na kung ano-anong pinagsasabi. Kailangan maklaro natin ito. I am here for truth. Para makuha natin yung katotohanan. Wala akong tinatago dito. Sinasabi niyo na takot ako sa Malacanang, na gano'n-gano'n. No, my God. We are a co-equal branch of government. Hindi tayo pwede takutin dito. So sir, next hearing, invited na po siya. Next hearing, invited na siya, sir. Ano? Next hearing, invited na po siya. Invite na natin siya. Paano na papadala, sir, yung paano yung invitation sa kanya? Of course, establish natin kung paano natin sa harapan ng address. Pagkala natin siya ng invitation doon. At yung sabihin niya, wala siya pamasahe. Gagasturan ko yung hihingi ako ng imuwi kay Ispe. Hingi ako ng pera na diskusan natin pamasahe ni Marlica. Pamasahe niya papunta dito. Bacanport. Will you challenge her? Ha? Will you challenge her to face the committee? Yes, I am challenging him. I am challenging her. Kasi siya naman talagang source itong lahat. Siya man ang nagkalat dito sa social media. So mabuting malaman natin from the direct from the source kung saan nagaling ito.
Okay na? Thank you, sir.